tanghali po sa inyong lahat. Salamat tayo sa Almighty Allah, sa ating mahal na Chief Minister Abdullah Makatwa, at bilang representative ni Sir Woods MP Malak. Maraming salamat po sir sa trust and confidence, and sa Bangsamoro Transition Authority, BART, at sa mga media man natin, Suara Bangsamoro at ng DSMN. Kuha nung ating mga ino-occupied ng China. Yes. Kasi actually we have the rights, arbitral award, all the legal documents, no? To claim our territory, para sa ating territory, but sad to say, kulang tayo. We have lack of political will. Yun ang kulang sa atin. Ang China, hindi naman yan gigera ng bala ta bala, kasi may mga treaty kasi na isay na international law. So, nakatulong sila sa pag-halimbawa kinuha natin yung na-occupied nila na area. Yun lang yung water cannon ang ititira lang sa atin. And the China intimidate the people in the Philippines. Magamit din sila ng warfare. Halimbawa, tatlong warfare na ginagamit nila is the relations warfare, kakaibiganin ka, then after that, magkakaroon ng treaty. Then, pagkainin mo ng isang daliri mo, buong braso mo, kakainin na yan. Pangalawa is the information warfare. Gagawa ito ng mga way back history, no? Way back history na hindi mo pa na kita sa panaginip mo. Gagawa niya which is time by ganito. So year at 1,000 years before, ito yung history na yan. So, pagka ikaw naman na marunong ka sa legal matters, sasakay kayo, sasakay dyan. Pag nakita, hindi mo na scrutinize mabuti yun. So, pangatlo is the legal warfare. So, yan yung may mga resolution, may signature, meron silang mga documents, legal documents na papakita sa inyo. So, lahat ng ito is part of mind battle lang, actually. Hindi naman nila tayo pwedeng gerahin kasi we have the conventional or treaty na sinainan ng international laws. Taiwan lang, pag natakot ka, tuwa ka. So, ano pa yung pa natin? So, ang bilang kapwa natin Pilipino kasi pinaglaban natin itong wish principle, ano pinakamagandang hakbang na gagawin ho natin upang hindi magkagulo laban sa China at Philippines? Okay. Number one, sa akin, we must protest, we must do a protest conventional, then sign campaign, and then para wala nang gulo, is very simple lang naman. Use international law. Go to arbitration. Yan yung solution na actually tao. Para wala nang gulo. Kasi puro legal matters na lang ang pag-uusapan dyan. Kasi dito sa Pilipinas, ang dami hong mga kapatid natin mga China na naninirahan at nagnegosyo. Yes, they consider also Filipino-Chinese. Kakampi natin sila. Ayaw nila din na papasukan tayo ng ibang mga intruders para masira yung economic stability natin. So, lahat naman ito, the Philippine government, whether we like it or not, the Bangsamoro is still under the Constitution of the Philippines. We are also a Filipino Bangsamoro. We cannot call ourselves as a Bangsamoro. So, nabanggit din kanina na yung umupo ang ating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang administrasyon, ipinaglaban
pinaglaban na ho ito pero hindi lang natuloy. Bakit yun, sir? Hindi lang na materialize due to the lack of political will. Hindi, wala tayong lakas ng loob kagaya ng Indonesia, kagaya ng Malaysia na pag akin ito, amin ito. Dadaan ka sa butas ng karayong kundi magkakagulo tayo, ganon. Pag oras na nagkagulat, may mga treaty dyan, may mga sign dyan na mga yung mga resolution o ginawa ng international, automatically pagtutulungan ka ng miyembro ng United Nations. So, hindi ko alam kung member na ba ng BRICS itong China. Sa BRICS, di ba? Ano ba yung BRICS na what is Brazil? Ano pa yan? Russia. Member na sila ng Ronald. So, use these sanitation rules sa yung mga boundaries natin. Linisin natin para kung may mga dadaan ng mga ibang vessels, pwede natin magkakaroon tayo dyan ng warp fee. Diba? So, sanitation rules para sa bar. Pagtulungan natin yan. Tsaka kaya-kaya naman natin lahat. Siguro, don't give up on what is happening today. Help the Philippine government. Hindi pa tayo fully liberated. We are still under the Constitution of the Philippines. So, kailangan magtulungan tayo, no? Huwag na masyado tayong bashing sa government. Kung konti lang yung gobyerno na kumikilos, kung konti lang yung government na nandyan, without the citizen, Filipino citizens, helping on those people around, especially the government, walang mangyayari sa atin. So huwag natin tingnan parati lang yung wrongdoings. Tingnan natin yung negative, gawin natin positive. Be always proactive and optimistic sa lahat ng situation. So, maraming salamat.